Okay? Kaya ho kayo, mag-iingat ho kayo dun sa mga ganitong klase ng mga offers, no? May kita po. May tanong sa akin, totoo po bang nagbibigay ng discount ang mga OLA agents para ma-close lang ang account sa kanila? Kasi po, dun sa app, ganun pa rin amount. Baka po kasi pagkabayad ko, dahil iba ang nakalagay sa app na amount, ay mag-appear pa din dun sa balance or di naman po ma-close tulad ng sabi nila. Salamat po sa advice. Alright, maraming salamat po dito sa panibagong katanungan na ipinadala niyo po sa akin. Pero bago natin siya sagutin, imbitahan ko sana kayo na pakisuportahan po sana yung aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Okay, muli po ako yung naghihingi ng paumanhin sa aking boses. No? Malat na ho ako. No, pero okay naman ho tayo. Wala naman ho tayong problema. Okay, meron ho akong i-share sa inyo na email. Galing po ito dun sa isa kong kakilala. Okay, ito po is yung sample nila ng sulat para ho sa para mabawasan daw yung mabayaran. Okay, babasahin ho natin siya. Dear, we hope this message find you well. Our record indicates that you have an outstanding balance of 10,380 on your account with us. Since holidays are coming, we'd like to offer you an opportunity to settle this debt at a reduced amount and improve your credit standing. Limited time offer. We are willing to accept 1,557, which is a significant discount if payment is made on or before October 6, 2024. This is a great opportunity to resolve your debt while avoiding any further escalation or legal action. Benefit of settling now. Avoid potential legal action and fees. Improve your credit standing. Clear your outstanding balance at a reduced cost. To take advantage of this offer, please complete your payment by the deadline. Pay via GCash, 7-Eleven, Palawan, Robinsons, Bayad Center, LBC, or online transfer using Act Now. Send your proof of payment to If you have already made your payment or believe this message was sent in error, kindly disregard this notice or contact us for clarification. We appreciate your cooperation and hope to resolve this matter promptly. Best regard. Alright, nakita niyo po ha? Kaya ako sinampol ito, no? Kasi nga ho, ang tanong po ninyo is kung totoo yung mga discount na ibinibigay ng mga online lending apps. Okay. Base ho kasi dun sa mga tanong-tanong ko, no? Meron nga ho talaga mga offers. So, kagaya nga ho nung binasa ko. No? Kaya lang po, ang mabigat ho kasi, no? Ang nakalagay po dun sa sulat, dun sa email is, ano lang po, reduce payment lang. Okay, napakababa lang daw. Mababa lang ang babayaran. Hindi ho maliwanag na i-close po. No? Hindi maliwanag dun sa sulat, no? Or hindi nakalagay na i-close nila yung account mo. Okay, tama ho yung sinabi ninyo di ba? Kasi sabi niyo nga na iba kasi yung nasa app, no? Tapos dun sa sinasabi nila. Well, talaga hong ganoon kasi mag-iiba dahil nga magbibigay sa inyo ng mababang halaga. Okay. Base, tingnan nyo best example. Excuse me po. Base dun sa binasa ko sa inyo na letter, okay? Ang nahiram daw po, o ang natitirang outstanding balance is 10,380. Pero yung reduced amount po, okay, is 1,557. Aba, anong klase yun? Sobrang laki naman. Di ba? Hindi ko lang ho kasi, hindi ko lang ho nalaan kung ang utang lang ho talaga niya is 1,557, no? Kaya sa bagay, alanganin ho kasi, di po ba? Pero siguro, ang nahiram dito is 1,000, tumubo ng 557. Maaari yung ganun. I'm just speculating po, no? Pero ang inaano ko lang ho is nagbibigay ako ng sample. Okay?
Ano kasi dito, bakit ho, from 10,000, naging 1,500? Di ba? Tapos, reduce payment lang po. Hindi naman sinabi na i-close yung inyong account. So, medyo deceiving yung sulat. Okay? Kasi kung ako ang tatanungin ninyo, no, i-accept ko yung reduce payment, pero maliwanag dapat dun sa sulat, no, na i-close yung account at bibigyan kayo ng certificate of full payment. Okay? Dapat ganun eh. Kasi walang linaw doon sa walang linaw doon sa sulat na ibinibigay nila kung i-close. Kasi baka magaya kayo doon sa iba. No, meron kasing mga nag-comment din po sa akin, no, na inoferan sila ng mababang halaga. So, kinagat po nila kasi mababa na nga po yung halaga. Okay? Kaya lang po ang mabigat, nung nagbayad po sila, no, doon lang po pumasok sa extension or prolongation. Diba deceiving? Ang nangyari, parang naging in-extend lang, hindi ho talaga kinlose yung account. Di po ba? So, kawawa na naman kayo. Di po ba? Ganyan ho ang trabaho nitong mga bugok na online lending apps na to eh. Di ba? Papautangin kayo sa pamamaraan na kayo ay mababaon sa utang. Isa yon. Pangalawa, deceiving ang kanilang pagpapautang. Di ba? Ayan, i-deceive na naman kayo. Di ba? Di ba? Di ba? Ang hirap po magsalita eh. Di po ba? Kaya, nag-iingat ho kayo, no? Wala naman nung problema, no? Na i-accept nyo or pagka naka-receive ho kayo ng mga tawag, no? For example, or messages through email na nag-o-offer sila ng discount. Wala naman nung problema ron, no? Kasi, even as po, no? Nagbibigay naman nung kami ng mga discount. Pero hindi ko kami nag-offer. Hindi kami nag-email sa kanila na merong offer na ganito or whatever. Pagka nakausap namin, sinabi ho nila na medyo nalalakihan ho sila, nahihirapan na. No? So, nagpapa-approve kami sa management. No? Pwede naman ho yun, kasi sabi nga ho sa inyo, iba-iba po yan. It varies from lending to lending or financing to financing. Iba-iba ho kasi sila ng policy. No, kagandahan lang ho kasi doon sa napagtrabahuhan ko, marami ho mga payment options ang pwedeng ang pwedeng namin ilatag doon sa aming mga kliyente, lalo kung nahihirapan magbayad. No, o lalo kung gusto na nilang tapusin yung kanilang utang, nagbibigay ho kami ng discount. Okay po, hindi ho kami nagpapadala niyan, yung kagaya nitong sulat na ganito na, eto na lang ang babayaran mo. No, tapos hindi pa ho malinaw kasi na i-close yung account. Di ho ba? Ang sinasabi lang niya ho dito, no? Benefit of settling now. Avoid potential legal action and fees. Okay. Puntahan muna natin to, no? Kasi sabi ho nung kakilala ko. Grabe mangharas tong online lending apps na to. Okay, ngayon, ito ang sinesend nila. Benefits of settling now. Avoid potential legal action and fees. Hindi ho nila kayang gawin yun. Ano illegal action nila? Sila itong nangharas. Di ho ba? Tsaka lahat ho ng illegal na gawain ginawa nila. Hindi nila sinunod yung mga batas eh. Nakita nyo, hindi nila sinunod na the Truth in Lending Act. Okay? Yung pong ating yung pong prohibition on unfair debt collection practices kasi nangaharas sila. Tapos po yung ceiling on interest rate. Hindi ho ba? Pati ho yung yung Privacy Act po natin. Hindi ho nila sinunod yan. Di ba? Sa dami ho nung sinaway nila, hindi nila magagawa to. Di ba? Doon pa lang sa kinalta sa inyo na processing fee at saka yung binadagdag na sobrang laking interest sa inyo, hindi na sila ubra. Di ba? Hindi nila ma-escalate to sa korte. Tapos, bukod doon, improve your credit standing. Okay. Sabihin na natin, okay, kung itong online lending apps na to, tawag dito, kung siya ay submitting entity ng CIC, sa tingin nyo tatanggalin kayo doon? Mga tuso itong mga bugok na to. Di ba? Buti kung yan illegitimate na online lending apps or legitimate na online lending o legitimate na lending or financing. Gagawin nila yun kasi nasa patakaran ho ng CIC yan. Dito sa mga bugok na to, hindi yan so gagawin.
Kasi meron hong nag-comment din sa akin na nagbayad ho siya, hindi naman siya tinanggal doon sa ano, sa lista ano po sa ano sa CIC. O nakita nyo? 'Di ba? Kasi ang nangyari, binayaran natin all the time na iisipin natin, oh, mawawala na ako ng ano, mawawala na yung marka ko sa CIC. 'Di ba? Kumbaga, mare-rectify na siya as paid. Hindi ho. Kasi nga ilalabas, hindi naman mo kayo paid. Oh, ang nakalagay lang doon partial payment. Paano mababago yung status nyo sa CIC? Di po ba? Diyan yung katuso yung mga bugok na yan. Di po ba? Tapos meron pa dito, clear your outstanding balance at a reduced cost. Nakita nyo? Clear your outstanding balance at a reduced cost. Hindi niya sinabi ho na i-close niya. O, di po ba? Wala hong maliwanag na ano na sinabi niya na i-fully pay niya na i-clear niya lang. O sige, clear lang to. O malinis na yan. Okay na yan. Hindi niyo sinabi na fully paid siya. Di po ba? Deceiving kasi ito eh. Napaka-deceiving po nung nilagay nila dito na clear your outstanding balance at a reduced cost. O, clear lang siya. O, pero hindi siya fully paid. Nakita niyo po? Magkaiba ho kasi ang fully paid sa clear eh. Okay, clear malinaw. O, diba? Yun ang definition nun eh. Di po ba? O. Kaya wag niyo kayo masyadong pag-iisipan niyo maigi. Kung meron ho kayong mahihinga ng tulong, lalo abogado, pabasa niyo. Kung sa tingin ho ng abogado tama ho yun, o yan, tsaka niyo ho bayaran. Pero make sure manghihingi kayo ng certificate of full payment kasi importante ho yun. Di po ba? Kasi nga kagaya na ho nangyayari sa amin, may mga employers po kasi na nagre-require na bayaran ng mga nag-a-apply sa kanila or ng mga empleyado nila yung mga nahiram po nilang mga utang sa mga lending at saka financing. Bago sila mag-continue or bago sila i-hire. Okay? So, ang ginagawa ho namin, talagang tinutulungan namin ho sila. Okay? Kaya nga ho, ngayon, marami hong sa amin, nagko-close. Ang pagka ho nag-close, ini-issue namin sila kagad ng certificate of full payment. Kasi po, yung CIC po kasi, meron silang certain date, no? Kung kailan ma-rectify yung record nyo po sa kanila. No? So, i-update yun. So, papadala namin yung list, tapos sila po mag-update. Pero, may certain date po yun. May certain number of days kung kailan nila po pwedeng i-rectify. Kasi, hindi naman po pwede nagbayad kayo ngayon, aayusin kagad ni CIC. Malaki yung trabaho kasi yun eh. Kaya may nagseset sila ng araw kung kailan ho maayusin. Okay, kaya ho kayo mag-iingat ho kayo dun sa mga ganitong klase ng mga offers, no? Make it a point or make sure na may nakalagay po na i-fully pay nila. Okay, tapos para kausapin nyo sila na sigurado ho ba kayo i-fully paid. Kailangan makita ko dun sa app ko, zero siya. Diba ba? Tapos issuean nyo ako ng certificate of full payment. No? Kasi kaya ang sinasabi ko sa inyo, dapat yun recorded eh. Kailangan recorded siya. Ibig sabihin, through email, yung transaction nyo. So, ipa-email nyo na magiging fully paid siya, or mako-close siya, no? Para may laban kayo. Pwede nyo silang ihabla, or pwede nyo silang i-complain. Kasi kung salitaan lang, mahirap po yan. I-put into record nyo using the email. Ngayon, make sure po na yung email na ginamit po nila is domain nila. Huwag kayong papayag na yung email na gagamitin is at gmail.com, at yahoo.com, at mail.com o whatever. Dapat kung ano man yung pangalan ng lending apps na yun ang domain name na nakalagay doon. Okay po? Dapat ganun ang gawin ninyo. Huwag kayong patol ng patol kasi naintindihan ko po gustong-gusto niya na matapos yan para matapos na yung mga harassment nila. Okay, pero iba yung ingat po kasi baka mamaya pagka tayo nagmadali, mapahamak pa rin tayo. Instead na fully paid na siya, extension or prolongation lang mapunta. No, importante na yung pong pinaghirapan yung pera ay mapunta po doon sa tama.
Okay po. I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo, na pakisuportahan po sana yung aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.